complete without our giving. So, I will call now our new pastora, Claudette Laab. Hey. So, praise God. Praise. So, dumako na po tayo sa pagbibigay. So, ang pagbibigay po ay isang pagsamba din po sa ating Diyos na buhay. So, ang pag-aralan po natin ngayon ay paano po mag-manage ng ating finances. Kasi dito sa mundo ngayon, ang pinoproblema talaga, pera. Most karamihan, puro pera. But God, napakabuti ng Panginoon kasi binigyan po niya tayo ng wisdom, nakilala po natin siya, at tinuruan po niya tayo paano mag-manage ng riches na binigay ng Panginoon. So, praise God. Galing po sa Proverbs 27:23 to 27 ang ating pag-aaralan. Ang Proverbs po ay sinulat ni Solomon, mostly, at mga 90% siyang sumulat ng Book of Proverbs. So, 27 years old po siya nung naging hari siya ng Israel. So, bata pa po siya. So, makita po natin si David, ang karakter niya warrior, pero ito si Solomon, hindi po siya warrior. Kaya po siya, siguro sabihin na lang natin, may kulang pa, alam niya kung anong kakulangan niya. Kaya anong ginawa niya? Humingi siya ng wisdom kay God. Sabi po nga if you lack wisdom, nasa James po yun, if you lack wisdom, ask God. Siya ang magbibigay ng wisdom sa'yo. So, sinabi po dito sa Proverbs 27:23, sabi po dito, look after our sheep and cattle as carefully as you can. Sabi po, because wealth is not permanent. Because wealth is not permanent. Not even nations last forever. You cut the hay and then cut the grass on the hillsides while the next crop of hay is growing. You can make clothes from the wool or of your sheep and buy land with the money you get from selling some of your goats. The rest of the goats will provide milk for you and your family and for your servant woman as well. So makita po natin, wise po siya. So lahat po ng kanyang ari-arian, o lahat po ng kanyang pag-aari, mga grass in the field o mga goat, ginawa po niyang paano pinagkakakitaan. So makita po natin na yung wisdom po ang ng Panginoon, ang tinuturo niya sa atin. Kahit hanggang ngayon, kailangan po natin maging wise. Dahil sa panahon ngayon, tingnan nga natin sa ating mga company, medyo nadidelay na rin yung mga sahod natin. So, kailangan maging wise tayo paano mag-handle ng ating finances. Amen. So, ang world ay hindi na po pabuti ng pabuti, kundi pa worse ng pa-worse. So, corrupt na. Basta na siya ang world natin. So, sinabi po dito, we either manage or it will manage us itong pera natin. Solomon known for his wisdom and wealth because of godly wisdom. He really managed his wealth very well. So, ang nais po ng Panginoon, binibigyan po niya tayo ng mga prinsipyo paano po mag-manage. Doon po sa Proverbs, sa sinulat niya, sinabi po niya dito, una, giving. So, honoring God with the first fruit of our income or resources establishes His reign in our lives and begin a divine cycle of blessing. So, yung sinasahod po natin, yung 10% po doon, hindi po sa atin yun. Kay God po yung 10% na yun. Malinis po yun sa Kanya yun. So, sabi nga dito sa Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with your possession and the first fruit of your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. So, yun po ang pangako ng Panginoon. So, itry po natin ibigay sa Kanya kung ano yung nararapat sa Kanya. At
makita po natin na mag-overflow po yung pagpapala sa atin. Pangalawa po, ang tinuro sa atin, tinuro ni Solomon sa Book of Proverbs ay accounting. Be diligent in record keeping. Keeping track of what we own, earn, and spend. So sinabi nga niya dito, look after your sheep and cattle as carefully as you can because wealth is not permanent. So magkaroon tayo ng accounting ng ano natin. So isa pa po dito, planning. How we will spend money is essential to good stewardship. Ang nakaplanong paggastos brings satisfaction. So yung mga impulse buying, medyo iwasan na po natin. Practice na ako dyan. Oo. Graduate na tayo dapat dyan sa mga impulse buying kasi akala natin nakakasave tayo. Hindi pala. Pagdating sa bahay, bumili nga kami ng pag-spray ng cockroach. Buy one, take one. Pag-spray ko, ay hindi maka-spray. Nagsasayaw pa yung ipis. Hindi maka-spray. Nag-enjoy yung ipis kala shower. So, yun po ang ano natin, magplano po tayo sa pamimili. So, isa din po saving. So, the idea of treasure in the house of the wise implies that resources have been saved and will be available when we need them. So, kailangan din po natin mag-save kahit pakunti-kunti savings. So, naalala ko po itong savings na to dahil yung tito ko mamatay lang din. So, hindi sila nakapag-save. So, lahat ng kamag-anak, hiningan. So, bilang mananampalataya, mag-save po tayo para pagdating ng hindi po tayo problema or something. So, hayaan natin na sila yung magbigay, hindi tayo yung humingi ng something. So, tayo po ay anak ng Diyos. Dapat hindi tayo buntot, lagi tayong tail, ay head. Lagi tayong head. So, isa pa po dito ay contentment. We are deceived if we think we have more riches or pleasure will make us happy. Scripture encourages us to enjoy what we have now without desiring to get more. Sabi, maging kontento po tayo sa kung anong mayroon tayo. Hindi naman po masama magkaroon ng marami. Basta unahin natin ang Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon. Kasi yun nga, hindi naman maganda na lagi tayong buntot. Dapat lagi tayong nangunguna. Kahit sa riches, pwede rin. Kasi yun naman ang ng Panginoon eh. Yun naman ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Basta unahin lang din natin ang Panginoon, lalo pa niyang palalaguin ang ating mga finances. So, sabi po dito, to be smart, spend carefully. To be wise, save regularly. To be generous, give generously. So, yun po ang nais ng Panginoon. God is in control sa pagyaman natin. So, hayaan po natin na i-manage po natin ang ating finances na may katulad po ni Solomon na maging wise po tayo. Dapat, kasi ang world ngayon hindi po pabuti ng pabuti. Powers po ng powers. So, we have to spend our money wisely. So, praise God, tayo po yung magbigay sa ating Diyos na buhay. Amen. Bigay. Give, and it will come back to you. No pressure, take it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord.
sa blessing na ito, O God, na aming natanggap, Ama, O God. Lord, we just thank you, O God, for you are good unto us, Ama, O God. Lord, lahat po Lord ng aming pangangailangan, Ama, O God. O God, ay inyo na pong provide, Ama, O God. Lord, nagtitiwala po kami, O God, na wala pong magkukulang sa amin, Ama, O God. Father, we just thank you, O God. At gayon din po, Ama, O God, yung family po namin sa Pilipinas, Ama, O God. Lord, ingatan niyo po sila, Ama, O God. Mga sakuna, O God, aksidente, O God, ilayo niyo po sila, Ama, O God, upang ang mga bagay na pagpapala, O God, na binubuhos mo sa amin ay hindi po manakaw ng diablo, Ama, O God. Father, we just thank you, Holy Spirit, O God, at gayon din po, Ama, O God, bigyan niyo po kami, O God, ng katulad, O God, ng sinabi ng ni Solomon, O God, na maging wise po kami, O God, sa pag-spend, O God, ng aming finances, Ama, O God. Father, we just thank you, Holy Spirit, O God. May you continue, Lord, to guide us, O God. Lord, lahat po, Lord, ng aming mga bagay, Ama, O God, ay maging kontento po kami, Ama, O God, kung anong mayroon kami, Ama, O God. Father, we just thank you, O God. Holy Spirit, O God, guide us, O God, and protect us, O God. Give us wisdom, O God. In Jesus' name, amen. Amen.